Isang magandang araw, mga kapatid, sa inyong lahat. Narito po muli ako upang magbahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat mga kababayan, mga kapatid, napakahalaga po sa ating buhay ang salita ng Diyos, mga minamahal. At nawa po sa ating buhay, mga kapatid, na tayo ay maging tunay na halimbawa sa ating kapwa-tao. Sapagkat ito po ang kailangan na ating magawa sa ating buhay na ito. Sapagkat yun nga po, mga kapatid, ang ninanais ng Panginoon sa ating buhay. Na tayo ay maging ilaw sa sanlibutan. Kaya nga po ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Mateo 5, talatang 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Dito po, mga minamahal, ay ito po ang aral ng Diyos sa atin, na tayo ay maging halimbawa, maging ilaw sa harap ng mga tao. Ang layunin po ay upang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa. At dahil dito, sa ating pamumuhay na ganito ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya nga po, mga kapatid, ang amin pong patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay upang ipahayag sa lahat ng tao na dapat po ang lahat ng tao ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Marami po kasing tao ngayon na hindi inaalintana yung pananampalataya. Wala silang pakialam patungkol sa Diyos. Basta ginagawa lang ng bawat tao yung kanilang nais na gawin, yung gusto nilang gawin sa buhay. Yun na lang po ang ginagawa ng maraming tao. Ngunit po ang Panginoon ay nakakalimutan sa buhay ng maraming tao. Bagamat ang maraming tao ay nagsasabi na sila din naman ay member ng relihiyon, member ng mga sekta. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, wala po silang time na magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Walang panahon para bigyan ng oras yung pakikinig ng salita ng Diyos. Marami pong tao na hanggang sa mamatay na lang po, ni hindi man lang maalaala ang Panginoon. Maraming tao na sa panahon ng kanilang kalakasan ay hindi kinikilala ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi man lang maalala kung paano magpasalamat sa Diyos bago kumain. Paano magpasalamat sa Diyos sa kanilang buhay na tinatamasa. Maging sa pang-araw-araw na biyaya ng Diyos.
pagkain, pananamit, kuryente, tubig. Marami pong tao na hindi man lang nila naalaala ang Diyos na pasalamatan sa mga bagay na ito. Ngunit pag dumating po ang panahon ng sakuna na sila'y nasa panahon ng kagipitan at sakuna, nasa mabigat na mga karamdaman, saka lang po maalala ang Diyos. Saka lang po nila hinahanap ang Panginoon. Kaya yan po ang masaklap sa buhay ng tao. Kasi yan po talagang nakasulat sa Kawikaan, no? Kawikaan 1:23, ano po. Basahin nga po natin sandali. Ang Kawikaan 1:23, no? Sabi rito, magsibali kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipu-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Anong dahilan? Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang pagkatakot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking saway, ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Dito mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon na magsibalik kayo sa aking saway. Ngayon, paano po ba natin malalaman ang saway ng Diyos kung tayo ay walang panahon na pakinggan ang Diyos? Kasi maraming tao, sabi nila, paano ako makikinig sa saway ng Diyos? Hindi naman nakikita ang Diyos. Kaya ang sabi nila, ito mayroong salita ng Diyos. Sasabihin naman ng tao, hindi raw totoo ang Biblia kasi gawa lang ng tao. Pero yung rebulto na gawa ng tao, himod sila ng himod. Diba? Kaya doon mo makikita na ang mga tao ay malalaman kung nakikinig sa saway ng Diyos. Kasi paano malalaman na ikaw ay sinasaway ng Diyos kung hindi mo alam kung ano ba ang pamamaraan upang ikaw ay sawayin ng Diyos? Sa anong pamamaraan ba yun? Sa anong pamamaraan upang ang tao ay makinig ng saway ng Diyos? Hindi po ba tayo ang wika ay magsibalik kayo sa aking saway? So paano ba natin makikita, mga kapatid, na tayo ay sinasaway ng Diyos? Paano natin malalaman yun? Kung ang mga tao ay hindi nakikinig sa salita ng Diyos.
Mga minamahal? Dito mga minamahal kong mga kababayan, dito ay basahin natin. Paano ba natin malalaman na ang Diyos ay sumasaway sa atin? Ang Diyos ay nagpapaalala sa atin upang hindi natin danasin ang mga bagay na ito na nakasulat sa Kawikaan 1:23 hanggang 31. Nang sabi ng Panginoon, magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kanilang itinanggi, kanilang itinakwil ang aking payo. Ayaw nila ng aking saway. Kaya't sila naman ay magsisikain ng kanilang mga kagagawan. Na sabi ng Panginoon na hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa tao, ang mga masasaklap na karamdaman, yung mga sakit na walang kagamutan, hahanapin ng tao ang Diyos, ngunit hindi siya masusumpungan. Bakit? Kasi nga po, nang ang Diyos ay tumawag, walang nakinig. Nang ang Diyos ay nagbigay ng payo, ayaw nilang makinig. Paano po ba natin malalaman yon? Sa pamamagitan ba ng mga bulaang mga mangangaral? Nandoon ba ang payo ng Diyos? Tandaan po natin mga kapatid, ang paalala ng Panginoon sa atin, maraming magsisilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. At maraming magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Maraming tao ngayon na nagtuturo, nangangaral, gamit pangalan ng Diyos, salita ng Diyos, pangalan ni Kristo, ang gamit nila. Ngunit, ang layunin lamang po ay para sa kauunlad ng kanilang buhay. Yung kanilang sinasabing prosperity gospel. Gospel of prosperity. Yan. Wala nang ginawa ang mga pastor na ito kundi magpayaman ng magpayaman. Ang tanong, nandoon ba ang payo ng Diyos sa mga ganitong klaseng mga pastor? Ang payo ng Diyos, mga kapatid, ay walang bayad. Hindi po yan binabayaran, sapagkat yan po'y libre. Natatamuhin ng tao. Lalong-lalo na po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po ay walang katumbas na halaga. Hindi po kayang tumbasan yan ng salapi. Kahit ikaw na ang pinakamayaman sa buong mundo, ihandog mo na lahat kay pastor yung kayamanan mo, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong salapi. Dahil ang tunay na kaligtasan ay walang katumbas na halaga. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:25 hanggang 26. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Akala nitong mga milyonaryo, pag naghandog sila ng pera kay Father,
ligtas na sila. Pag tinambakan nila ng pera si Father, bibindisyonan yung patay, ligtas na sila. Hindi po yun ang kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan ay ang pakikinig sa payo ng Diyos. Ang pakikinig sa salita ng Diyos at ang pananampalataya sa salita ng Diyos. Anong kabuluhan na ibayad mo lahat ang kayamanan mo kay Father, pero hindi naman ang aral ng Diyos ang itinuturo ng nagtuturo sa inyo? Anong kabuluhan na ibigay ninyo ang inyong buong kayamanan diyan sa leader ninyo na nagpapakabundat sa kayamanan, na nagpupundar ng kanilang maraming ari-arian, nagpapalaki ng kanilang samahan, nagtayo ng mga magagarang building na kanilang mga bahay-sambahan, nagtayo ng mga dome para sabihing sikat sila. Sikat ang kanilang samahan. Opo, sikat ang inyong samahan. Pero sa Diyos, hindi kayo sikat. Tandaan niyo po yan. Dahil ang sino mang tao na nagpapasikat sa kanilang sarili, ang sabi ng Panginoon Kristo, ang dinadakila ng tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sikat kayo. Sikat kayo. Ngunit sa Panginoon ay kasuklam-suklam kayo. Mga kapatid, basahin natin sa Lucas. Lahat ng mga pastor ngayon na iginagalang ng mga tao, nagkaroon na ng mga pwesto sa politika, sa gobyerno, dahil sila ay mga makadiyos kuno. May mga hawak silang politiko ang kanilang mga relihiyon. May mga power sila sa gobyerno. Tanong, sa Diyos ba kayo? Pakatatandaan, si Kristo, nung siya'y nagkatawang tao, wala siyang authority sa gobyerno na hinahawakan. Bagamat ang sabi niya kay Pilato, hindi ka magkakaroon ng authority o kapangyarihan sa akin kung hindi ito ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Yung authority na paghatol ni Pilato kay Kristo ay ibinigay lang ng Diyos sa kanya yun. Pero si Kristo mismo, hindi siya gumamit ng anumang kapangyarihan sa lupang ito, sa mundong ito. Kapangyarihan na ginagawa ng mga tao. Na impluwensya sa gobyerno para sabihing sila'y malakas at makapangyarihan. Mga kapatid, ganyan po ang tunay na Kristo. Hindi nakikisawsaw sa anumang pamamahala ng politikang marumi, puro kurakot, panlalamang sa kapwa. Pangungulimbat sa buhis ng sambayanan. Hindi po yan ang pamamahala ni Kristo nung siya'y naparito sa sanlibutan. Sapagkat si Kristo, ang kanyang kapangyarihan ay sa espiritu at hindi sa laman. Hindi po sa laman. Gayon din naman sa kanyang mga alagad hanggang ngayon. Ang pakikibaka ng mga tunay na alagad ni Kristo ay hindi sa laman at dugo. Hindi sa authority ng sanlibutang ito. Hindi sa pamamaraan ng kapangyarihan ng sanlibutang ito. Kaya kayong mga relihiyon kayo,
na may mga power, ha, sa gobyerno at iginagalang kayo ng mga tao. Tapos kunwari, magbabait-baitan. Hindi po ako tinuruan ng aking mga magulang ng masamang ugali, ng masamang asal. Ako po ay punong-puno ng aral, ng matuwid na aral. Talaga? Ha? Talaga? Sinong maniniwala sa inyo? Siyempre, yung katulad ninyo, ang pag-iisip. Hindi pag-iisip na ayon kay Kristo. Yun ang maniniwala sa inyo. Hanggang sa mga relihiyon ngayon, lalong-lalo na itong galing Roma, itong sumulpot sa Pilipinas na Iglesia ni Kulapo. Ha? Isa yan, na mga nagdudunong-dunong at nagmamagaling sa sanlibutan ito. Gumagamit ng mga politiko para sa kanilang pananatili sa kapangyarihan. Ano man ang gawin ninyo, ha? Ilubog nyo kami na mga tunay na naglilingkod kay Kristo. Sa Diyos, wala kayong magagawa. Iginagalang kayo ng maraming mga politiko, maraming mga sikat na tao, at maraming mga banner na nakabandira sa gilid ng kalsada na pinagpupugayan ng inyong relihiyon, ang inyong leader, na pinagpupugayan at iginagalang binabati ng mga sikat na tao. Ngunit sa Diyos, wala kayong kabuluhan. Dahil kayo, nagtuturo kayo ng kasinungalingan. Marami kayong inililigaw ng mga tao sa pamamagitan ng inyong mga turong sarili ninyong gawa. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa Lucas 16:15, at sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili, sa paningin ng mga tao, datapat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Yan. Kita nyo, di ba? Sino mang tao, mga tao na pinagpupugayan, lalong-lalo na itong si magaling sa debatista, itong magaling sa debate, na pinapalakpakan sa tuwing mapapalugmok yung kanyang kalaban sa debate. Naghihiyawan yung kanyang mga miyembro. At ito namang si pastor o ito namang si Sugong Tagamura, okay lang na pinapalakpakan siya. No? Nasaan ang kaluwalhatian kaya ng Diyos doon? Bakit okay lang sa inyo na kayo ang pinagpupugayan ng mga tao? Dahil ang sabi ng Panginoon, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya yung mga leader na dinadakila ng mga tao, dahil sila'y maraming nauto, maraming nahikayat sa kanilang pangangaral, sa kanilang talumpati. Gayong ang tunay na aral ng Diyos ay hindi napapakinggan ng tao. May isang sekta na ngayon yumayaman dahil ang kanilang mga miyembro ay hindi pinagbabasa ng Biblia. Dahil ang kanilang katwiran ay maliligaw daw kayo pag nagbasa kayo ng Biblia. Kayo, mag-isip kayo. Kung talagang matalino kayo, isipin nyo. Kung kayo, sinasabihan na maliligaw kayo pag nagbasa kayo ng Biblia, isipin nyo. Sino kaya ang unang naligaw? Hindi ba sila?
nagbasa sila ng Biblia eh. So kung ang Biblia bawal basahin ng kung sino, kasi maliligaw kayo. Isipin nyo, sila yung unang naligaw. Tinuruan kayo na maliligaw kayo pag nagbasa kayo ng Biblia. Diba? Kung matalino kang mag-isip, doon ka magtaka. Bakit sila nagbasa, pero hindi sila naligaw, sabi nila. Diba? Sabi nila, pag nagbasa ka ng Biblia, maliligaw ka. Isipin mo. Bakit sila nagbasa? Tapos sabi nila, hindi raw sila naligaw. Diba? Yun ang isipin mo, kung matalino ka. Pero kung bobo ka, magpauto ka na lang. Magpakatanga ka habang buhay. Di po ba? Ganun po yan eh. Ngayon, sabi naman itong iba, masisiraan ka raw ng ulo pag nagbabasa ka ng Biblia. Tanong nyo sa sarili nyo. Tapos aangkinin ninyo na kung wala yung simbahan ng Roma, na simbahan ng mga pagano na nag-imprinta ng Bible, sabi ninyo, hindi kami makabasa ng Biblia kung hindi dahil sa inyo. Talaga? Inangkin ninyo na ang Biblia sa inyo? Galing nyo, no? Ang galing. Ha? Kung angkinin ninyo na ang Biblia sa inyo, hindi kayo ang nagsalita dyan, hindi ang Diyos. Kita nyo? Galing talaga manloko nitong demonyo, no? Talagang kung ano-ano na lang ang pumasok sa isip ng tao, yun na lang ang sasabihin eh. Ngayon, ano ba ang dapat gawin? Sabi ng Panginoon, makinig kayo sa aking saway. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos sa inyo ang aking espiritu. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Inyong hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila naman ay magsisikain ng bunga ng kanilang kagagawan. Pag sa panahon ng kasakunaan dumarating sa kanila, hindi sasagot ang Diyos. Kaya nga yung mga mahilig humimod sa ribulto, dumating ang sakuna sa buhay nila. Tingnan mo. Kahit anong gawing tawag sa Diyos, wala na eh. Kasi hindi nagkulang ang Diyos sa paalala sa inyo. Natigilan ninyo yung paghimod sa ribulto na yan, sapagkat yan ay kinasusuklaman ng Diyos yan. Kasuklam-suklam sa Diyos yan. Dahil ang Diyos hindi natutuwa sa ganyang gawain ng tao. Dahil sabi ng Panginoon sa 4:23-24 ng Juan, dumarating ang oras at ngayon na nga na ang mga tunay na mananamba sa Diyos ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama. Ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. At ang mga magsisisamba sa Kanya ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Kung sinasabi na ang pagsamba sa Diyos ay espiritu at katotohanan, siya makatuwid. Ang pagsamba sa mga rebulto ay pagsamba sa mga demonyo at kasinungalingan ni Satanas. Yan ang katotohanan. Kaya nga sa 9:20 ng Apokalipsis o pahayag o Revelation, talagang may salot. Sakuna ng kamatayan ang tinatamo ng mga mananamba sa demonyo. Mga mananamba sa demonyo sa mga rebulto na mga kahoy at bato. Salot. Hindi lamang po basta-bastang salot yan. Salot ng kamatayan. Yung pagragasa ng baha, yung pagyugyug ng lupa upang bumagsak ang building at mamatay ang mga tao na mga matitigas ang puso
na hindi sumasang-ayon sa katuwiran ng Diyos. Marami sa atin. Mayroon pa mga nagpapakilalang born again. Born again na raw siya. Pero may pagkakaiba ba ang buhay nila sa mga mananambang mga pagano? Di ba wala rin? Kasi itong mga born again na ito, pag birthday nila, happy birthday pare. Cheers. Ha? Laklak pare. Yan, born again daw sila. Magpapansin ka, birthday pare. Birthday mo ngayon pare. Happy birthday. Cheers pare. Laklak pare. Di ba? May pagkakaiba ba ang buhay ng maraming mga Kristiyano ngayon? Sa mga paganong pamumuhay ng tao? Di ba wala? Walang pagkakaiba eh. Ang buhay ng mga pagano at ang mga nagpapakilalang born again at Kristiyano, walang pagkakaiba ang buhay niyan. May mga iglesia ni INC ko, no? Ganon din sila. Walang pagkakaiba ang buhay sa mga pagano. Kasi nandun sila sa bisyo. Sigarilyo, alak, sugal. Asan ang pagkakaiba doon? Kunwari, bawal kayong kumain ng ganito, bawal kayong kumain ng dugo, ganyan-ganyan. Bawal kumain ng dugo, pero yung paglaklak, hindi bawal. Tapos nagbababag pa pag nalasing na. Di ba? Yan ang problema. Nasaan ang katotohanan doon? Nasaan ang sinasabi ninyo na katotohanan sa buhay ng tao? Na pag tinanggap mo na si Jesus, ikaw iligtas na, forever ka na, maliligtas. Hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Kaya ang ginagawa ninyo, puro kabulastugan. Kasi bawal sa inyo gumawa ng mabuti. Asan ang buhay ng katotohanan doon? Nasaan yung salita ng Diyos doon sa buhay ng tao? Kung ganyan ang buhay ng tao. May iba ba? May pagkakaiba ba? Di ba wala? Di po ba mga kapatid? Kaya ang tunay na pananampalataya ay yung magpasakop sa katotohanan. Dahil si Kristo ay nagbigay ng halimbawa. Ang kanyang buhay ay hindi po bawal sa kanya ang gumawa ng mabuti. Kasi ang aral ni Kristo, Mateo 5:14 hanggang 15 hanggang 16. Hindi bawal ang gumawa ng mabuti kay Kristo. Dahil ang Kristo, yung aral niya ay gumawa ng mabuti. Kailangan makita ang inyong ilaw upang makita ang inyong mga mabubuting gawa ng mga tao. Makikita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa. At yun ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ngayon kung ituturo ninyo, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Nasaan ang aral ni Kristo sa inyo? Dahil ang aral ni Kristo upang maluwalhati ang Diyos sa langit, ang inyong Ama na nasa langit. Ang turo ni Kristo upang maluwalhati ang Diyos sa inyong buhay. Upang luwalhatiin ang lahat ng tao na makakakita sa inyo, sa inyong mga mabubuting gawa, ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Tanong ko sa inyo, kayong mga nagtuturo niyan, na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Aral ba talaga ni Kristo yan? Kayong mga ligaw kayo, mga anak kayo ng demonyo. Anak kayo ni Satanas. Ang aral ninyo ay kademonyuhan. Dahil kahit kailan hindi pinangaral ni Kristo na hindi na ninyo kailangan gumawa ng mabuti. Manapa ang aral ni Kristo, dapat sa inyong buhay
ay lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Ang mabuting gawa, ilaw po yan ng tao. Yan ay isang halimbawang ilaw sa buhay ng tao. Alin? Ang mabubuting gawa. Kasi pag lumiwanag ang iyong ilaw, yun yung mabubuting gawa ang nakikita sa buhay mo. Hindi yung ituturo mo sa tao na hindi na kailangan ng gumawa ng mabuti. Kaya pag dumating ang sakuna, saan kayo? Kayong mga nagtuturo niyan, kasama kayong mapapahamak ng mga pagano na sumasamba sa mga rebulto. Kasi wala kayong pagkakaiba sa kanila. Ang aral ninyo, aral ni Satanas. Aral ni Cain. Aral ng mga demonyo ang aral nyo. Imbis na hikayatin ninyo ang tao na mamuhay ng matuwid, sumampalataya kay Kristo, at pagkatapos natanggapin si Kristo ay mamuhay ng matuwid, kayo hindi. Ang gusto nyo lang receive Jesus as your personal Savior. And then, there is no nothing. There is no good works. Ganon kayo mangaral. There's no need to do good works in your life. Ganon kayo magturo. Anong gagawin nyo? Aral ba ni Kristo yan? Hindi aral ni Kristo yan. Dahil ang Efeso 2:8 hanggang 9, hindi po yan mabuting gawa. Hindi yan. Ang gawa po na tinutukoy dyan, yung kaligtasan. Ano po yung kaligtasan na yan? Yung pagkamatay ni Kristo. Yung pagkamatay ni Kristo, katulad po yan ng ginawa ng Israel na sila'y nagdadala ng tupa. Sila'y nagdadala ng kordero, ng mga dugo ng mga hayop upang sila'y mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Yan po ang gawa na tinutukoy. Hindi ikaw ang namatay kundi si Kristo. Hindi ikaw ang gumawa niyan. Hindi ikaw ang gumawa para magdala ng tupa para patawarin ka sa kasalanan mo. Ngayon binabaluktot ninyo ang ibig sabihin niyang Efeso 2:8-9. Nilagyan nyo pa talaga ng mabubuting gawa. Para lang mapatunayan ninyo sa inyong sarili na totoo kayo. Mga sinungaling kayo. Ano man ang gawin ninyo, hindi lalabas na yan ang nakasulat dyan sa Efeso 2:8-9. Bakit? Nasa 10 sa talatang 10. Verse 10. Verse 10. Ang nakalagay dyan, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ngayon, kung ipipilit ninyo yung sa 8:9 na hindi na kailangan ng mabuting gawa, kinontra ninyo yung kasunod na talata. Hindi ba kayo mga sinungaling kung ganyan kayo? Ngayon, ito yung sinasabi ng Panginoon na makinig kayo sa aking saway. Ano ba ang saway na ating mapapakinggan sa Diyos? Yung mga aral ng mga pastor na kung ano-ano lang ay tinuturo. Yun yung saway ng Diyos. Maraming pastor. Ang maririnig mo, puro prosperity. Pagbibigay ng pera kay pastor. Paghahandog kay pastor. Na kung tutuusin, ang aral ni Kristo na kayo'y maging mapagbigay. Magbigay ng marami, maghasik ng marami. Para kanino ba yun? Kay pastor? Wala pong ganyang aral kay pastor lang Alam nyo ang nakasulat. Sabi ni Apostol Pablo, na silang mga manggagawa at yung mga naghahasik sa bukid o mga nag-uubasan, sila rin naman ay may karapatang kumain ng bunga niyaon. Yun yung ibig sabihin. Pero hindi mo kailangan kamkamin lahat.
Ha? Yung nandun sa ubasan. Bakit? Kasi marami kang miyembrong mahihirap at dukha nakalagay sa gawa na walang kinakapos sa kanila. Sapagkat yung pag-aari ng bawat isa ay sa pangkalahatan. At yung mga nagbenta ng kanilang mga lupa, ng mga bahay, ay dinadala sa paanan ng mga apostol. At pagkatapos niyan, hindi po yan sinusulo ni pastor. Anong ginagawa nila? Basahin nyo. Gawa 4:34-35. Tuloy-tuloy nyo po. Ang nakasulat ay, ibinabahagi yung mga dinala sa paanan ng mga lingkod ng Diyos. Ibinabahagi sa mga nangangailangan ayon sa pangangailangan ng sino man. Kayo. Kayo lang ang nagsisipagbundat ang mga tiyan ninyo. Busog na busog kayo. Pero marami kayong membro na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa Diyos ba kayo? Kahit ano pang gawin ninyo. Kayong mga pastor kayo na mga sakim sa pakinabang. Hindi kayo tunay na mga lingkod ng Diyos. Kaya kayo nag-aral sa Bible School kasi para pakinabangan ninyo. Ginawa ninyong propesyon ang paglilingkod sa Diyos. Nag-aral sa seminary para magpayaman. Isa na ito eh. Yung simbahan ng Roma. Ano po yan eh? Ang habol nila dyan, power, kapangyarihan. Tingnan nyo. Maraming mga hari sa buong mundo. Talagang niyuyukuran itong pinuno ng simbahan ng Roma na ito. Iginagalang ito. Kaya kung titingnan mo, sino ngayon ang naghahari sa buong mundo? Masasabi mo ba na mas makapangyarihan pa ang presidente kaysa sa kanila? Iginagalang ito ng presidenteng makapangyarihan. Sila yung mga halos humahawak na sa mga kapangyarihan ng mga kaharian. Isipin ninyo, sa buong Pilipinas na lang. Bawat syudad, lungsod, barangay, nandun sila. May mga parokya. Tapos yung mga gilid ng kalsada, may mga nakalagay dyan na mga gruto-gruto. Mga ribulto. Pinakikita nila ang kanilang power. Talagang hawak nila eh. Napapaikot nila ang pamamahala ng gobyerno. Tingnan ninyo. Ito bang sa Diyos ito? Sa Diyos yan? Tandaan ninyo. Ulitin ko yung kaninang binasa ko. Sa Lucas, no? Na kayo mga nag-aaring ganap sa inyong sarili. Sapagkat ang dinadakila ng tao ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya sobrang galang sa inyo ng mga tao, mga politiko. Bakit? Ang habol naman kasi ng mga politiko, alam na. Boto. Kasi kung sino yung relihiyon ng mga maraming miyembro, yun yung nilalapitan ni politiko. At alangan naman na itong si Pinuno hindi yan binibigyan ni politiko. May mga donasyon yan. Lote, pera, kapangyarihan. Di ba? Kaya nga kung minsan kukunin ni politiko yan para maging advisor. Di ba? Kaya doon mo makikita. Sa Diyos ba yan? Hindi po yan. Kasi ang tunay na sa Diyos ay hindi humahawak ng ganyang pamamaraan. Hindi po eh. Kasi ang tunay po ng mga alagad ni Kristo, inuusig po yan. Kinakalagkad pa nga yan sa mga hukuman eh.
dinadala sa mga harapan ng mga gobernador. Kasi sasabihin nila, sinisiraan sila. Yan. Ganyan po yan eh. Ginagamit ang authority. Kasi may mga judge sila na nandyan sa gobyerno. May mga senador sila na nandyan sa gobyerno. Kaya may power sila. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa Jeremias 7, talatang 13, at ngayon, sapagat inyong ginawa ang lahat ng gawang ito, sabi ng Panginoon, at nagsalita ako sa inyo na ako'y bumabangong maaga at nagsasalita, ngunit hindi ninyo dininig, at aking tinatawag kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Yung palang pagsasalita ng mga propeta na nagsasalita, salita pala ng Diyos yun. Yung mga nagsasalita, nagpapahayag ng salita ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, hindi yung nagbabasa ng isang talata tapos ang dami ng paliwanag. Tapos ang bagsak, umanib kayo sa iglesia ni Kulapo. Ganon sila. Puro papuri sa kanilang sariling samahan. Para umanib ka, uuto-utuin ka ng maraming mga paliwanag. Hindi po yan. Kasi ang tunay na aral na mapapakinggan mula sa Diyos, yung aral na walang bawas, walang dagdag. Walang sariling pagpapaliwanag yan. Kailangan kung ano yung nasusulat, gayon mong ipapahayag. Kaya nga sa Deuteronomio 12:32, kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kaya kapag ang isang tao nagtuturo, may dagdag, may bawas. Hindi po kay Kristo yan. Gayunpaman, mahirap po talagang umakay para sa katotohanan. Kasi po, sabi ni Kristo, kakaunti lang ang makakasumpong sa daan tungo sa buhay. 7:13, kukunti lang ang makakasumpong. 13:14, 7:13-14. Talaga pong hindi naman katakataka kung bakit ang namamayagpag sa sanlibutan ito ang mga maling aral. Dumarami sila. Maraming nahihikayat. Kasi ang sabi ni Kristo, magsipasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malawak ang daan tungo sa kapahamakan, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang daan, makitid ang pintuan tungo sa buhay, at kakaunti ang makakasumpong niya. Kaya doon natin makikita, anumang mga samahan na yan, kaya nga ang utos sa atin ng Panginoon Kristo, tayo'y mag-ingat na huwag tayong mailigaw ni numan. Bakit? Kasi nga po, marami ang mga bulaan sa sanlibutan ito. Kaya nga po kami ang aming panghihikayat sa bawat isa na tayo'y magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Magsuri. Hindi po bawal magbasa ng salita ng Diyos eh. Kasi sa awit 1, talatang 1 hanggang 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na may hindi malalanta.
At Apokalipsis o Pahayag o Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Hindi po bawal magbasa eh. Kasi pag nagbabasa ka, mapalad ka. Kung iyong tinutupad, kung iyong dinidinig at iyong tinutupad ang mga bagay na nakasulat. Hindi dadagdagan, hindi mo babawasan. Kaya ka nagkaroon ng sumpa at ikaw ay mapapahamak kapag ang iyong binabasa ay dinadagdagan mo at binabawasan mo at ituturo mo sa iba na may kasinungalingan. Siguradong mapapahamak ka. Pero kung binabasa mo lang at sinusunod mo ang ayon sa nasusulat, hindi ka mapapahamak. Magiging mapalad ka. Yun po ang totoo. Kaya ito po ang aming panghihikayat sa lahat. Tayo'y magsuri, tayo'y magbulay, tayo'y magsiyasat. Sapagat ang magliligtas sa atin, ang magpapabanal sa atin ay ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, maraming gumagamit ng talatang ito, pero hindi nila nakukuha ang tunay na sustansya ng talatang ito. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Si Kristo ang daan, ang katotohanan at buhay. Pero kung ang aral mo ay may halong kasinungalingan, hindi mo talaga nasumpungan ang tunay na daan. Sapagat ang katotohanan ay si Kristo. At ang daan na katotohanan ay si Kristo. At siya ang tunay na daan tungo sa buhay. Kakaunti lang ang makakasumpong niya. Kaya pag nagtuturo ka ng kasinungalingan, paano mo nagagamit si Kristo? Paano mo napapatunayan kay Kristo ka? Lagi mong binabanggit yan. Jesus is the way, the truth, and the life. No one come into the Father except by me. Sabi ni Kristo yan. Pero tanong mo sa sarili mo, nananahan ka ba sa aral ni Kristo? Kasi sabi ni Kristo, 15 ng Juan 1, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang sanga na nagbubunga ay nililinis ng Ama. At ang sanga na hindi nagbubunga ay inaalis ng Ama yan. Kayo'y magsipanatili sa akin at ako'y sa inyo. Sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya, upang mapatunayan natin na ating nakuha ang sustansya ng talata ng John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. Patunayan mo sa pamamagitan ng aral na iyong pinanghahawakan. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at ang mga tumutupad ng mga salita ng hula na nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Yun po ang magiging mapalad. Hindi po yung nagbabasa tapos sumasalungat sa mga nakasulat na iba. Magbabasa ka ng talata, tapos binasa mo, nagpaliwanag ka, tapos pag binasa mo ang ibang talata, kumukontra. Paano naging totoo yun? Kagaya na lang na binabasa nyo, Efeso 2:8. Kumukontra sa aral ni Kristo yung binabanggit ninyo eh. Kasi ang aral ni Kristo, gumawa ka ng mabuti. Ito ang ilaw mo sa iyong buhay. Upang makita ng lahat ng tao ang iyong ilaw, makikita ng lahat ng tao ang inyong mabubuting gawa. Paano ka magkakaroon ng ilaw na totoo kung bawal sa inyo gumawa ng mabuti? At hindi na kailangan ng mabuting gawa. Nasaan doon ang aral ni Kristo? Di ba mga tampalasan kayo, mga sinungaling kayo?
Kaya mga kababayan, ito po ang aming patuloy na panghihikayat sa lahat. Tayo magsiyasat, magsuri, magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Sapagat dito po natin masusumpungan ang katotohanan sa salita ng Diyos. Ito ang katotohanan. John 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Sa inyo pong lahat mga kababayan, naway patuloy na sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat ng mga nagsitanggap at sumampalataya sa aral ng Panginoong Jesucristo. Naway patuloy kayong ingatan at nawa sa lahat po ng mga nakapakinig ng salitang ito, ng pangangaral na ito, naway buksan ng Diyos ang puso ng bawat tao. So muli, God bless po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid.